care mo na ito. Ibenta na akong yuta na ako dito sa Marillo. Oo. Motor ko. Kuha nga rin, sakyan na rin. Pag-drifty nga po, ganyan mo, kay 10% ka po. Gani. 10% kayo ang ako lang itapang ba, 10% taga-bulan. Siyempre, at least pintahan na. Sayang ko po, sayang ko po. Nangilan ko kaya ano. Ayaw ko yun. 10%. Ano ka, ma-100 na yun, wala akong 100. Lagi. Kaya yan ang sa atin. Pre sa pwede pa mo, nga, kumain big pang-increase na din, mga ano na. So, yung mga main kwanto na to ni Pre, kapasuhan na to sa iswa. Suwan na to eh. Kaya na. Sabi. Sayang na rin ako ang yuta. Sayang na rin ako ang iswa. Punta ako sa ulo nito. Terikan mo sa tuloy. Yan, te. Sayang na kwarta niya ni Sailan. Kaya mo yung display. May ba 3,000 ako? Dobre. Pero, Gusto ko. May mga paminatuhin na natin ng mga bata. Pag-i-discount na ito. Kasawin rin. kasuhan na Kasuhan na ito. File na rin. File na rin ba? Andre, Mr. Buloy. Good sir. Ang tenil karon sa kasong fraudulent investment. O ako dahil si Prosecutor Jose Migoy Chavez. Nanday kay katungod mga muhilom o tanan ni mong istorya kay magamit kini si Moa. O napong kay katungod na mag-request og attorney o wala maka-attorney, one will be appointed to you. O kasabot ba kasi mong katungod? Yes sir. Sige. O isa pa, ito ang season daron kay recorded. O usab, tanan na yung ipong storya ay magamit kini si Moa. Sige, sagot ka. Mr. Bululoy, isip CEO, kinsa ang hatag si Moa o rason ano sa imong pagtukod aning werpa na kabalo man ka na wala kini legitimo na makahatag na gisahad na 10% nga returns. So ako walay tao nga nagsugo sa ako ang mo establish na ingana nga organisasyon. So kumbaga gitagaan na kong side sa Ginoo. Gihimo ko niyang propeta para mag-establish, para makatabang sa katawan sa ingana nga paraan. Sadyang ako natinta lang kay sa sobra ayos sa proseso, natintal ko, then nagayo na ko kong pasaylo sa mga tao na naapektuhan nato. Pero aminado jud ko na kana nga organisasyon is nakatabang pud ng mga tao. Naghiskot ka na natintal ka. So, kabalo giday ka na mali imong paraan sa pagtukod aning werpa. Kabalo ba ka na libo-libong mga tao na biktima o naapektuhan na ni? O sadyang nagsugod po ni panik? So, una sa tanan, kabalo jud ko sa kong nahimo na mali. Musad ako, mangayo jud ko pasaylo una sa tanan sa Ginoo kay siya man unta naghatag sa akong idea na makatabang sa tao, mga tao na ingana sa nga pamaraan. Unta ako unta mapasaylo ko sa Ginoo. So, sunod unta gusto ko unta na ako mag public apology para sa mga tao na naapektuhan ana na organisasyon. Asa naman tong mga kwarta na imong mga dawat? O unsa imong gibuhat? Ano kini wala na balik sa mga investors? Sa tinuod lang sir, aside sa kong personal na personal gain ako,
naadjud ko yung mga pamilya na kinabuhi. So, kinaprovide na ko silang pangkinabuhi. Kinatagaan ko sa mga sakyanan, bag, or tanan na gusto nila. So, aside po na, kinatagaan po na ko silang mga kayutaan sa mga kabukiran para patindugan silang balay. Sir Bululoy, handa nga ba personal na yatag tanan mag-ebidensya na nagpamatuod nga hangyo pa isa ka scam? Yes, sir. Palihog yatag ang tanang kopya niya na dokumento karon. Yes, sir. Sige. Mr. Bululoy, darali ang waiver o palihog ko ipapirmahin ni. Ang kaning waiver diay na kasulat diri na immediate increase of liquidate tanan ng imong personal assets na ipalit gamit ang pundo sa verpa. Case of Mr. Bruloy versus the people of the Philippines. Because the Bruloy sees the people by giving their money with the belief that it will earn a promised return, when in reality there is no intention or means to generate the promised funds. I hereby declare that Mr. Bruloy is found guilty for the fraud, facing 12 years imprisonment and a fine of 40,000 pesos. Please cease.